Bakit minsan, kahit ibigay mo ng lahat, ay tila ba, di ka pa rin naging sapat? Alam mo kasi, minsan masama din talaga ang sobra. Hindi mo naman kasi kailangang ibigay ang lahat-lahat. Kasi kailangan mo ding magtira para sa sarili mo. At minsan nakala natin, mapapasaya natin ang isang tao kasi ibinigay mo halos ang buong sarili mo. Pero ang totoo, nasasakal na pala sila sa pagmamahal na di mo na kayang makontrol. Kaya please lang, para di tayo masyadong masaktan, kalmahan lang natin. Huwag isusuko agad ang lahat. Baka kasi isang kindat lang sa'yo eh. Tumuwad ka na. Huwag ganun. Kalmahan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napakabigat at napakulungkot ng nararamdaman ko ngayon. Tuluyan akong nakukulong sa salamin. Isang lugar na nababalot ng dilim. Isang lugar na maglalaho kasama ang aking bawat hiling. Habang nasa loob ako ng salamin, nababawasan ang bawat liwanag mula sa nahuhulog na piraso ng salamin. Nakaupo lang ako ngayon, naghihintay sa pagbabalik ni Noah. At alam kong tutuparin niya ang pinangako niya sa akin. Alam ko yun. Alam kong mahahanap na niya ang katawan ko. At mula sa madilim na kinalalagyan ko, nararamdaman ko ang bigat na tila ba nagpapahina sa akin. Nararamdaman ko din ang lamig sa paligid ko. At sa sandaling to, patuloy pa rin sa pagkahulog ang bawat piraso ng salamin na tanging bintana ako sa tunay na mundo. Paano na kapag naubos ang salamin? Wala na akong makikita. At tanging dilim na lang ang babalot sa paligid ko. Gusto ko nang umuwi. Natatakot na ako. Nasaan ka na ba, Noah? Bumalik ka na. Habang pinagmamasdan ko ang tatay ni Rafael, mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya. Kasi naman, parang matutumba siya. Kaya ito, buti umabot ako. At pagkahawa ko sa tatay ni Rafael, pinalalayan ko kaagad siya. Manong, okay lang po ba kayo? Wika ko, habang eto, inaalalayan ko siya sa upuan dito sa loob ng chapel. Hindi agad siya sumagot. Nakapikit lang ang kanyang mga mata. At tila ba, masama ang kanyang pakiramdam. Manong, okay lang po ba kayo? Oo. Okay lang ako. Salamat sa'yo. Medyo pagod at puyat lang siguro kaya medyo nahilo ako. Manong, sige po, magpahinga po muna kayo. Sasamahan ko muna kayo dito kung gusto nyo. Iyo, salamat. Napakabait mo. Para kang anak ko. Napakamaalalahanin. Pero teka, parang nagkita na tayo nung nakaraan.
Um, Opo Manong, natatandaan niyo po pala ako. Alam niyo po, di ko nakakalimutan ng pangalan ng anak niyo. Rafael po, di ba? Oo, tama ka. Rafael nga. Matapos sabihin niyo ni Manong, tumingin siya sa altar at naging tahimik bigla. Kaya ito, di muna ako nagsalita. Di ko kasi alam kung anong nasa isip niya pero alam ko kung anong dinadala niyang problema. Sa paglipas ng ilang saglit, nagsalita na ulit si Manong. Tapos eto, bahagyang nakita ko ang mga ngiti mula sa kanya. Gusto mong makita ang anak kong si Rafael? Tanong ni Manong sa akin. Kaya ito, biglang lumakas ang pagtibok ng puso ko. Kasi, eto na yun. Sa wakas. Makikita ko na ang katawan ni Rafael. Manong, kung mamarapatin niyo po, hindi po ako tututol. Tara iyo, papakita ko sa iyo ang anak ko. Pero teka, bakit pala nandito ka sa ospital? Baka hanapin ka ng mga kasama mo. Si tatay po ang kasama ko. Ipina-check up po ako at ako'y medyo nababaliw na daw po. Nagsasalita po kasi ako mag-isa sa bahay. Iyo, hindi ka naman mukhang baliw ah. Wika ni Manong habang naglalakad kami sa pasilyo ng ospital. Nako, hindi naman po talaga ako nababaliw. May nakakausap at nakikita lang po talaga ako na hindi pangkaraniwan. Iyo, totoo ba yan? Tulungan mo naman ako. Gusto kong makausap ang anak ko. Sige po Manong. Susubukan ko po. Pero kailangan ko po muna siyang makita. Andito na tayo, iho. Pasok ka. Wika ni Manong kaya ito. Ewan ko ba kung bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang sasabog ang puso ko sa kaba. Na parang naiihi ako na ewan. Basta kakaiba. Dahan-dahan akong pumasok sa silid. Sa bawat pagakbang, di mabilang ang pagtibok ng puso kong nais makamtan ng sagot sa lahat ng katanungan. At nang aking masilayan ng anak ni Manong, hindi ko alam kung bakit napahawak ako sa dibdib ko na parang sasabog sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko. Ang anak ni Manong, hindi ito panaginip. Kasi siya si Rafael na walang malay na nakahiga, na napakadaming aparato ang nakakabit sa kanyang katawan. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Magkahalo kasi yung saya at lungkot. Masaya ako dahil sa wakas nahanap ko na siya. Pero nakakalungkot kasi ganito yung sitwasyon niya. Iho, lumapit ka dito para mas makita mo ang anak ko. Wika ni Manong, kaya naman dahan-dahan akong lumapit at mas nakita ko na si Rafael. Alam mo, iho, 3 linggo na siyang natutulog. Pero alam kong malapit na siyang magising. Nararamdaman ko yun. Tatay niya ako eh. Alam kong magigising siya.
Habang nagsasalita si Manong, kasabay nito yung pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Siguro kung nandito kayo, baka maiyak na lang din kayo. Kasi ako, gagi, pumatak na lang bigla yung mga luha ko. Naramdaman ko kasi na mahal ni Manong ang anak niya. Kaya ito, nagsalita na ako para kahit paano makabawas ako sa kalungkutan na nararamdaman ni Manong. Manong, huwag po kayong mag-alala. Magigising po siya. At ipinapasabi niya po na mahal na mahal niya kayo at namimiss ka na po ni Rafael. Huwag na daw po kayong umiyak. Matapos kong sabihin yun, akala ko magiging masaya na si Manong. Kaya lang lalo siyang umiyak. Kaya ito, niyakap ko na lang si Manong. Kasalanan ko pa ata ang pag-iyak niya. Gusto ko lang iparamdam kay Manong yung yakap ng isang anak. Kaya ito, sa paglipas ng mga sandali, kalmado na si Manong, kaya lang si tatay tumatawag na sa telepono ko. Ayoko pang umuwi. Gusto ko munang manatili dito kahit saglit lang. Teka, ano bang magandang gawin? Gusto ko pa kasing pagmasdan si Rafael. Gusto ko siyang hawakan tapos kausapin. Tapos hahalikan ko. Saan kaya ako hahalik? Sa noo ba? Sa pisngi o sa labi? Bawal ba yun eh? Di naman niya malalaman. Tulog naman siya. Bahala na nga. Kakausapin ko lang muna si tatay. Ang kulit eh. Tawag ng tawag.